Magandang umaga sa inyo lahat, mga kapatid. Sa English, good morning, brother and sisters. Sa Bisaya, maayong adlaw sa inyo tanan, mga utod. Amen. Mawit muna tayo. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon, sa mga ganito. Kami po ay yumuyuko at lumuluhod sa iyong harapan. Kami po ay nagpapakumbaba. Kung may mga kasalanan man kami po, kami ay humingi ng kapatawaran at hugasan niyo kami ng banal mong dugo, Panginoon. Narito kami, O Diyos, muli kaming lumapit sa inyo upang kami po inyong kalulugan at pagpalain at bigyan ng lakas, bigyan ng kaalaman, at papakinggan pa muli ang iyong mabuting balita. Panginoon, sinabi mo po sa iyong mga salita, na kung ano man ang aming hilingin sa pangalan mo ay gagawin mo. Kaya sa pangalan mo ngayon ay bigyan mo po ang unawa ang lahat ng makikinig ngayon sa umagang ito. Buong entire all the Philippines and to the part of any hallelujah nation, Lord. Salamat ako na nakarating ito sa iba't ibang lugar po ang iyong mensahe. Basbasan mo po at pagpalain at itago mo po sa iyong likod, Panginoon. And let your Holy Spirit speak, O Lord God, throughout the world, O Lord, ang iyong salitang magbigay ng mabisang kapangyarihan sa mga nalulungkot, sa may mga karamdaman at may mga problema, Panginoon, na aming kapatid, na siya po kasalukuyan, Panginoon, na sila'y naghihirap o ano pa man ang kanilang kalagayan. Kaya sa pangalan mo, Panginoong Jesus, ay aking dinideklara ang katagumpayan, kapayapaan, at higit sa lahat, ang aming pong pagsambang ito ay may kaisan. Maraming salamat sa inyong pangalan. Hallelujah. Thank you po. Ito ang aming samantalangin sa pangalan ng Jesus. In the name of the Lord Jesus Yeshua. Hallelujah. Amen. And amen. And amen. Ay makaupo. Katabi niyo ang inyong mas. Walang mas. Hallelujah. So, yung umaga po ay masaya ba kayo? Talagang masaya dapat lagi ang mga anak ng Diyos. Sabi nga, the joy of the Lord is my strength. Hallelujah. And the power of the Holy Spirit, I'm successful. Amen. Amen. Kaya, ang ating topic ngayon ay, paano ba papasokin si Jesucristo sa puso? Dahil marami po ang nagsasabi na, tinanggap ko na si Jesus. Tinanggap ko naman si Jesus eh. Mahal ko si Jesus. At hindi ko iwanan si Jesus. Pero may pamaraan ng Panginoon kung paano natin tatanggapin ng totoo. Dahil hindi lahat ng tao ay tumatanggap kay Jesus. Amen po ba? Dahil ang pagkakilala nila sa ating Panginoon ay hindi kaligtasan. Meron dyan na kapatid ni Satanas, ang Panginoon. Meron dyan ang sabi, si Jesus ay tao lamang. At meron din dyan, si Jesus daw ay demonyo. At si Jesus, meron din dyan, isang reliyon na hindi kaya ni Jesus magligtas, kailangan pa mo may kasamang 3 o 2 para magligtas. So, alin bang Jesus talaga ang ating tatanggapin at papasukin sa ating puso? At meron pang pahabol na meron dyan sa, ang sabi ay, si Jesus ay nagsasabong, kaya doon sa sabungan. Kaya hindi po yan tagapagligtas, no? Sabi na. May katibayan na ibibigay ang Panginoon sa atin kung paano natin papasukin at tanggapin sa ating puso. Sa Pahayag 3:20, mayroon po doong salita, ang Diyos na si Jesucristo. Nakatayo ako sa pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninyo ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at kasalo niyang kakain. Yan. Ano po ba yung sinasabing tahanan?
papasok sa aking tahanan. Literally ba ito o spiritually? Spiritual. Siyempre po, kung sa literal, ang isang tao na importante at dumalaw sa iyo, kakatok sa pintuan mo. Mismo sa pintuan, hindi po sa bintana. Sa pintuan, kakatok at tatawagin ang pangalan mo. Tama po. O bisita man, kakatok muna bago tumawag na, nandyan ba si ano? May tao ba dyan? Itong Panginoong Hesus ay hindi lang siya importanteng tao, kundi ito ay naglalang ng tao at ang tao ay gusto niyang tirahan. Yan, spiritually po. Ang puso ay ang tahanan ng tao. Diyan po nakatira ang mga ninanais nating mga espiritu na tinanggap natin. Tulad po, nung si Adan at si Eva nagkasala, namana po natin ang kanilang ginawang kasamaan. Kaya tinanggap ng tao yon, kaya yun ang nanirahan sa tao. Subalit sa panahon ito, ang gusto ng Panginoon ay kukunin na niya ang mga tao at babalikin sa Kanya. Kaya isa-isa niyang kinakatok ang kanilang mga puso. Dahil ayaw ng Panginoon, ito ay tuluyang mawala sa Kanya. Kasi siya ang naglalang ng tao. Kaya kung ako'y tumutuktok sa iyong puso at diringgin mo at makinig ka, ako ay bubuksan, papasok ako at kasama na maghapon at kakain. So, ibig sabihin, paano nga ba papasok ang Panginoon? Siyempre, bubuksan mo ang puso mo, ipahayag mo yung mga nakatira dyan sa puso mo na walang kakwinta-kwintang nanirahan dyan ng gawain ng dyablo at espiritu ng dyablo na hinasit dyan sa puso mo, ay tanggalin mo, habiin mo. At ito ay iyong anyayahan si Jesus na siya kapalit do sa puso mo. Amen ba? So yun ang tamang pagtanggap. Hindi yung basta sabihin mo lang na tinanggap mo sa isip lang, yun wala sa puso. Kaya ito'y in-endorse ng Diyos Ama, ang Panginoong Jesucristo, na pumarito sa sanlibutan at magkatawang tao upang ang lahat ng tao ay makita siya at siya ay ibinigay ng Diyos Ama dito sa lupa para sa kaligtasan ng tao at gusto ng tao at gusto ng Diyos na si Jesucristo ay paupuin sa trono ng puso mo. Hallelujah. Ay bakit? Sapagkat gusto niya po maranasan ng tao ang kapayapaan na hinahanap ng tao mula pa nung siya isilang. Kaya kailangan na niya po na kumatok sa bawat puso ng tao para papasukin siya. Now, sa John 10:10 hanggang 11, nasa sanlibutan ang salita. Ayan. Nilikha niya ang sanlibutan. Sa pamagitan niya, ngunit hindi nakilala ng sanlibutan ang Panginoong Jesucristo. Nakilala lang ni Jesus, si Jesus tuwing Pasko. Na pagkalaw ipinanganak si Jesus sa Pasko, pero hindi totoo na Pasko ipinanganak si Jesus dahil malamig at may snow. Si Jesus ipinanganak between April and May. Ng tupa ang mga tao. Wala pong yelo ang mga damo. Kaya nakakakain sila. Okay, wag natin talakayin muna yon. Ang sabi, ang sanlibutan ay kusmos. Ito yung hinanda ng Diyos sa tao. Dahil prepare niya na ito, bago pa tayo sila, isilang sa ibabaw ng sanlibutan. At naparito siya sa kanyang sariling bayan, ngunit hindi siya pinakinggan at hindi siya kinilala. Ako rin noon, hindi ko kilala ang Panginoon. Subalit nung nagkaroon ako ng mabigat na problema, na ang alam ko, wala naman akong ginawang masama sa kapwa ko, pero bakit nangyari sa akin ang kaapihan? Hindi siya tinanggap. Dahil bakit? Maraming reliyon sa sanlibutan eh. Nangalam nila yun ang totoo. Kaya sila ng reliyon para iwaksi itong Jesus na pinadala ng Diyos Ama upang kilalahanin at tanggapin ang kaligtasan ng tao. Ayan. Kaya nga sabi doon sa John 3:17, na ang sinumang ang pumarito si Jesus sa sanlibutan upang iligtas
ang tao at ang sinumang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak. Eh ano nangyari? Ayaw ng tao dahil mayroon silang relihiyon. Yan. Eh sabi ng Diyos Ama, wala namang relihiyon na makakyat ng langit dahil si Jesus lang ang daan, katotohanan at buhay. Malinaw na si Jesus ang daan patungo sa langit, hindi relihiyon. Amen. Kaya ngayon, ang mga tao dahil natuto na sa relihiyon, ayaw nang pakinggan itong Jesus, kaya ang ginawa nila, sinaktan. Amen po ba? Amen. Sinaktan, sinampal, dinuraan, sinipa, hanggang sa patayin. Kaya po, doon sa John 3:18 na ang hindi sumampalataya at hindi tumanggap kay Kristo, nasa sumpa na eh. Nasa sumpa na kaya ang mga tao, ayaw ng Jesus na ito, nating Panginoon, masumpa ang tao. Kaya gusto niyang bawiin. Gusto niyang bawiin kay Satanas at sa mga kalikuan na ginagawa ng mundo. Hallelujah. Kaya ang sabi na sa John 1:12, as many as receive Him, He gave Him power to become sons of God. Doon ka palang maging anak ng Diyos kung tanggapin mo at papasukin mo sa puso mo si Jesus at maranasan mo ang tinatawag na reborn sa espiritu mo para mabuhay ang espiritu mo at magkaroon ng kaugnayan sa Diyos. Doon mo lang malaman na ang Diyos ay buhay. Amen. At napatawad ang iyong kasalanan. Eh ayaw po ng tao to. Mas gusto nila ang reliyon na tinatawag ng tao. Ang reliyon ay walang katotohanan, patutunguhan. Bakit? Eh, doon sila naniwala sa pangalan ng reliyon. At doon sa mga ministro, mga leader na siyang mahawak ng reliyon na para ito ay iliko ang tao. Eh may daan na tama, ililiko. Kaya kawawa ang mga taong nasadlak sa reliyon. Mabuti na lang na wala ako sa reliyon at ngayon ako ay naging anak ng Diyos at ang tatay ko ay ang Panginoong Jesucristo. Hallelujah! Kaya binigyan niya ako ng katalinuhan at pangunawa sa kanyang salita. Di ba pag tatay mo, nagkaintindihan kayo kung kaya na? Amen po ba? Amen. Kaya at nagkakaintindihan, may tamang relasyon. Tama? Amen. Kaya, nagalang ko na bigyan ko ng respeto ang Diyos. Nakakala ko noon, ang Diyos ay marami. At ang Diyos ay may katuwang na magligtas yung pala. Hindi, totoo yun. Dahil, sabi ng Panginoon sa Mateo 1:21, at siya'y pumarito upang iligtas ang kanyang kababayan. Yun. Siya pala ang tagapagligtas, hindi relihiyon. Hindi mo kailangan pumasok sa relihiyon, kundi kailangan mo pumasok kay Kristo. Tanggapin mo si Jesus para magkakilanlan kayo, para matanggap mo ang kapayapaan at kaligtasan ni Jesus. Malapagan ng Panginoon. Dati wala akong kapayapaan eh. Pero mo siyang na problema, anin ko yun, paano kaya ang isip ko, mapakamatay na lang. Kaya marami ngayon nagsusuicide eh. Mga bata pa, tama? Kailan lang nakabalitaan mo sa FB, hindi tinanggap ang kanyang module o hindi mo lang binigyan ng chance na ulitin mo na lang. Hindi ginawa eh, pinatay na niya ang paniniwala at pananalig ng bata. So parang hindi na binigyan ng pag-asa, kaya sa baluktot na kaisipan ng bata, eh ang isip niya magpakamatay na lang para matapos ang kanyang problema. Dahil hindi naman siya matanggap ng kanyang tagapagturo. Ayan, kaya nga po para maiwasan at sasabihin mong tinanggap mo naman ang Diyos pero hindi naman totoo, nagsisinungaling ka, no? Kaya ang Pope sa Revelation 20 na nakatayo si Jesus sa pintuan ng puso mo palagi, no? Lalang Diyos sa Espiritu. Kumakato para ligawan ka, papasukin mo na ako. Eh, ang tigas ng ulo ng tao eh. Gusto pa ay ang kaligtasan ng kanyang alam ay sarili niyang gawa. Eh, ano ba sabi ng Panginoon sa Ephesians 2:8-9? Ang kaligtasan ay buhat sa Diyos. Ito ay libre. Hindi sa pamagitan ng iyong gawa o pagbibigay sa simbahan o pagbibigay sa pulubi ng iyong arin-arian. Ito ay libre na galing sa Diyos para wala kang maipagmamalaki. Amen. So yan. John 1:11, hindi siya tinanggap. Malupitan siya. Kaya kawawang Jesus na siyang kaligtasan ay sinaktan ng kanyang nilalang. Pero hindi siya sumagot. Hindi niya tinakpan ng sarili niya, kundi pinabayaan niya ng hayaan na masira siya o mamatay siya hanggang sa krus para matanggap mo lang ang kaligtasan. Talagang napakabuti ng ating Panginoon dahil si Jesus Christ sa Hebrews 13 verse 8,
Si Jesucristo noon ngayon, hallelujah, at nakaraan at siya pa rin ngayon, hanggang magpakailanman. Kaya ang Jesus na ito hindi nagbabago. Amen po. May panahon pa sakop, pakopkop, tumahan sa Kanya, sapagkat ito ang dapat nating gawin o ang lahat ng tao sa mundo. Napapasukin lamang siya, hayaan mo maranasan. May experience itong Jesus na kinukontra mo lagi. Na itong Jesus na tinatakpan mo lagi. Itong Jesus na binabastos mo lagi. Itong Jesus na alam mong walang kwentang Diyos. Walang kwentang tao. Walang kwentang hindi makatulong. Pero subukan mo lang. At subukan mo lang. Tatanggapin ito. At papasukin. Wala namang mawala. Kung bubuksan mo, at pagkatapos ng matanggap mo ito sa buhay mo, doon mo lang masabi na, totoo nga, ang Diyos ay buhay. Isisigaw mo pa. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Doon mo lang maranasan ang power ng Panginoong Jesucristo. So kaya po, pag binuksan mo na sa puso mo, ang sabi ng Panginoon, pwede bang makisalo sa iyo. Mag-usap na kayo sa pagkain, sa pagtrabaho, sa pagtulong, sa lahat ng gagawin mo, kasama mo na si Jesus Christ. Amen? Hindi sit aside o hindi beside me, but inside your heart. Naroon titira ang Panginoong Jesucristo. Hindi siya aalis sa buhay mo. Ikaw lang minsan ang umaalis. Hindi mo na minsan siya kinikilala. Pero once, pag tinanggap mo na siya, hallelujah, dapat lang, tandaan mo, siya ang kaligtasan, siya ang buhay na walang hanggan, siya rin ang provider mo, siya rin ang nagpapagaling, siya rin ang justice mo, siya rin ang righteousness mo, puri ng Panginoon, at siya ang number 1 na buhay mo sa ngayon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kung unawain mo lang, nasabihin mo, mahal mo si Jesus, pero di mo naman ginagawa ang utos niya, nagsisinungaling ka. Matthew 11:28, 29:30, ang sabi, lalapit ka sa akin at ikaw ay papahingahin ko sa iyong kaluluwa. Marami ka ng problema mula pa nung ikaw ay nagkaroon ng isip, nagkaroon ka ng mga ibig sa buhay, nagsisimula ng larangan ng paglalakbay mo sa mundong ito, pumapasok ng maraming problema. So ngayon, tinatawagan kitang lumapit ka sa akin. Maging close tayo. Pag close tayo, mag-aral ka sa akin. Maganang pamato ko. At ikaw ay aking tuturuan at pagpahingahin ko ang kaluluwa mong nahihirapan. Hallelujah. Amen. Kaya tayo dapat ay kailangan, pag tinanggap natin si Jesucristo, mag-aral na tayo sa Kanya para ituro na niya ang lahat ng sikreto niya. Gusto mo natin yun? Lahat ng sikreto ni Jesus ibigay sa atin? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So magkaroon ng kapahingahan ang iyong kaluluwa. Maginhawang dalhin ang kanyang pamato. Kaya, kahit anong task mo dito sa sanlibutan, kailangan mo lang pumasok si Jesus sa buhay mo upang guminhawa ka. Kaya purihin ang ating Panginoon. Ang Jesus ay may kapahingahan. Amen? Pagsasaluhan nila yung buhay ng Panginoon dito sa sanlibutan. Kaya siya ay pinapunta ng Diyos Ama upang pagsaluhan ng tao. Itong kaligtasan upang hindi mapahaba. So, sa banal na hapunan, tayo po ay may fellowship ng ating Panginoon. Kung ikaw po ay tumanggap sa Panginoon, ang sabi mo, mahal mo si Jesus, mahal mo ang Diyos, at sabi mo, mahal mo siya, at tinanggap mo, isinisigaw mo pa na tinanggap mo, eh dapat sa komunyon, nakipag-fellowship ka. Dahil itong komunyon na ito yung kanyang iniwan sa sanlibutan, alaala sa atin, nung siya'y namatay, para sa ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. So dapat doon ka nakisa, doon ka nakipag-fellowship sa Panginoon. Amen. Pero sabihin mong, tinanggap mo na si Jesus, at mahal mo si Jesus. Pero pag araw ng yaon, linggo, araw ng komunyon, eh nasaan ka? O sa fellowship ng sanlibutan. Doon, nagtatamasa ka ng sarap sa pag-pasyal. Parang hindi totoo. Ano? At kung ikaw naman ay doon sa tungkitan, doon ka sa sugalan, o doon ka sa chismisan, no? At hindi mo piniprepare ang sariling pag-araw ng linggo, kundi ikaw ay nandun sa mga barkada mo at naglasingan kayo. So parang mukhang iba. Samantalang ang mga anak ng Diyos o tinanggap si Jesus ay naroon sa kanyang templo. At muni, nagpapasalamat, wala ka roon. So ibig sabihin, malaking diferensya ito. Kaya tinanggap mo dahil sa pagmamagandang loob, pero hindi mo tinanggap bilang Panginoon at katotohanan mo. Amen.
Amen po. Kaya maraming mga taong sinungaling. Maraming tao na tumanggap, tinanggap, pero nagmagandang loob lang. Pero ang totoo, hindi naman talaga eksakto na siya ay magiging kaligtasan niya, kagalingan niya, o Panginoon niya ng kanyang buhay, o hari ng kanyang buhay. Kaya maraming mga sinungaling na tao. Kaya mahusgahan mo ayon sa kanilang mga pamumuhay. Amen. Kaya kailangan, ang sabi po ng Panginoon, naroon ka sa banal na hapunan upang nakiisa ka. Mag-alaala sa kamatayan ng Panginoong Hesus para ikaw ay makita ng Diyos na ikaw ay kabahagi ng kanyang katawan. Hallelujah. John 6:30-35, ano ba sinabi dito? Ako ay tanging buhay na tinapay na mula sa langit. Pagkain, tinapay mula sa langit. Hindi mula sa lupa o sa bakery. Hallelujah. O gawa ng arena. Ito'y mula sa langit, buo na. Spiritually siyang pagkain ng sanlibutan ng sino mang kumain at uminom ng kanyang dugo. Sila ay kanyang mga disipulo. Hallelujah. Amen. Disipulo ka ba? Amen. Amen. Kaya masasabi mo kung disipulo ka dahil ginagawa mo ito. This is the command of the Lord Jesus Christ. Ito ang kanyang mga totoong salita ng lahat ng mga follower ni Kristo ay kilala niya. John 10:27, I know my sheep, hear my voice, and follow me. Oh, sinusunod mo ba? Tapos sabihin mo, mahal mo si Jesus? Sabihin mo, Diyos mo rin si Jesus? Hallelujah. Sinungalingan. Madali magsalita ang bibig, pero ang puso malayo sa Panginoon. Kaya sabi ng taga-Roma. Kaya, kailangan po natin siya ay pagsalusaluhan ng pagkain spiritual. Dahil siya ang tagapagligtas. Siya rin ang namatay para sa ating para mapatawad ang ating mga kasalanan. Kaya nga, hindi mo naranasan ang pagpatawad ng iyong kasalanan dahil wala kang relasyon na totoong Hesus-Kristong Diyos sa iyong buhay. Amen. Kaya hindi mo lamang tanggapin siya at papasukin sa puso mo tapos iwanan. Ito'y dapat natanggapin mo, maglingkod ka sa Kanya, ipasakop mo ang buhay mo, at maglibuto ka sa Kanya, at luwalhatiin mo ang Kanyang pangalan. Tapos sabihin mo nga, tinanggap mo si Jesus. Malayo naman sa kautusan ni Jesus ang ginagawa mo. Kaya hindi ka maituring na ikaw ay Kanyang anak. Hindi mo rin maituring na ikaw ay talagang may pagmalaki mo, na ikaw ay tinutustusan ng Diyos ng pangailangan mo. Hallelujah. Romans kaya sabi dito, Romans 3:4, sapagkat tapat ang Diyos, bagamat sinungaling ang tao. Amen. Walang matuwid, walang talagang nagsasalita ng katotohanan. Pero si Jesus, totoo. Siya ang dapat maging katotohanan sa puso mo upang kung ikaw ay mamuhay, mamumuhay ka na sa lakaran ni Kristo na ikaw ay totoo. Asit ka ng katotohanan. Amen. Ahinti ka ng katotohanan. Yun ang daladala mo sa buhay mo. At ang Panginoong Hesus ay ipagtanggol mo sa buhay mo. Amen. At doon po sa sinasabing hindi mo lamang siya kasalo sa isang buwan o ngayon sa pagtanggap mo o isang linggo, dapat lagi ka magpatuloy habang ikaw ay nabubuhay sa sanlibutan ito dahil ang Diyos ay buhay. Amen ba? Gusto mo bang humaba ang buhay mo? O di, si Jesucristo ang kailangan mo. Si Jesus Christ ang kailangan mo. Kaya huwag ka nang lumayo sa Panginoon. Si Jesus lang ang kailangan pag-asa. Kaya dapat hindi lang natin siya tanggapin ng isang linggo, isang buwan, kundi hanggang dahil bubuhayan ka muli ni Jesus at dadalhin sa kanyang kariyan. Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Yun ang pangako Kahit mamatay ka na, physically, bubuhayin ka rin muli. Dahil ang pangako niya, dahil siya ay nabuhay, nung matapos siya mamatay, nagkatong araw. After that, siya ay nabuhay muli. So, ganun din ang mangyari sa mga anak ng Diyos. Kaya sapat ang isang araw na pagtitiwala mo, muli, iba naman ang bukas. Ang nangyari, pag nagtiwala ang isang tao, buong na isang taon ang pinagkatiwala niya, hindi pa nga niya alam ang bukas kung buhay siya. Hallelujah. Dapat ang isang araw na problema at isang araw ngayon, na buhay mo, pasalamatan mo lahat, gumawa ka ng lahat, na ikalwalhati ng Panginoon sa buhay mo dahil sinasamahan ka maghapon. Amen ba? Para ang buhay mo ay tagumpay.
Hindi ka naman samahan ng Panginoon na ikaw ay kung mag-leisure ka sa buhay. Hindi naman ng Panginoon sasama sa iyo mag-inuman. O mag-drugs. O kaya manood ng ball. Hindi naman. Kundi ang buhay mo ay gawin niyang banal maghapon. At ikaw ay magtagumpay sa iyong buhay. Palakpakan ang Panginoon. Hallelujah. Proverbs 21 verse 2. Every man is right in his own sight. Hallelujah. But the Lord pondereth the heart. Kasaliksik ng Diyos ang tao. Kaya sapat ng maghapon na wala kang kasalanan. Amen po ba? Bago ka matulog, wala kang kasalanan. At pag kinabukasan naman ulit, ihabilin mo na ulit ang iyong buhay. Pamilya, trabaho, o etc. o ano pa man na iyong napuposes. Kaya kailangan, ihabilin mo yun. Kaya ang Panginoon bago sa matay, into your hands, Father, I commit everything. Diba? Hindi ganun din tayo. Kaya dapat natin gawin yun katulad sa ating Panginoon. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay totoo o wasto. Ngunit, siya lamang ang nakasaliksik ng puso. Kaya ang puso mo ba ay matuwid? Puso mo ba ay sinungaling? Puso mo ba ay nangangamba, natatakot, nalulungkot? Eh dapat ho, kung ipinagtagubilin mo ito kay Jesus, papawiin ng Panginoon ito at binigyan ka ng espiritu, ng katapangan, katatagan at katagumpayan. Hallelujah. So ano pang takot? Kahit kamatayan, hindi mo na dapat katakutan. Dahil alam mo ito ay mayroong katagumpayan pa rin sa kamatayan. Proverbs 7 verse 1. Huwag mo ipaghambog ang araw ng bukas. Kaya nga hanggang ngayon lang sa araw na ito, pasalamatan mo na ang Panginoon. Kung anong nangyayari ngayon sa buhay mo. Amen? Kaya kayo, na mga nakikinig ngayon, hinahamon ko kayo na huwag muna kayo masyadong mangarap ng kung ano-anong gusto nyo na agad dumating. Sapat na muna isang araw problema at habilin sa Panginoon at pag-araw ng bukas pag nalutas na. Praise the Lord again and again. Amen? Amen po ba? Amen. Ganun lang po. Kaya hindi tayo tatanda. Hindi na tayo magkukulang dahil God is unlimited blessing. Hallelujah. Kaya tomorrow, sabi dito, boast not thyself tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Hindi mo nga alam araw ng bukas eh. Kung rapture na. Hallelujah. Hindi mo rin araw ng bukas kung buhay ka pa. Ang importante, before na ikaw ay mawala sa mundo, you are ready to face the Lord. Amen. Amen. Bigyan natin ng honor ng Diyos. Palapakan natin ang Hallelujah. John 15 verse 4. Manatili kayo sa akin at ako'y mananatili sa iyo. So, ibig sabihin, kung tinanggap mo na si Jesus Christ, pwede pa lang ikaw ay mawala sa kaligtasan. Dahil ang kaligtasan hindi nawawala. Tandaan natin, mga kapatid. Amen. Ikaw ang nawawala sa kaligtasan. Ang kaligtasan hindi nawawala. Kaya ang sabi ng ibang tagapagturo, ang kaligtasan nawawala raw. Hindi naman nawawala si Jesus. Nariyan lang yan. Ikaw mismo ang umalis dahil ayaw mo sundin ang batas niya. Kaya lumilihis ka, sa ibang pintuan ka dumadaan. Kaya ang labas mo, kinakaon ka ng magnanakaw. Hallelujah. Kaya dapat manatili. Yung manatili, ano ba yung manatili? Di ba pag may bahay ka na sarili, mansion, maganda, maraming appliances, masaya ka doon. Di ba gusto mo lagi manatili? Amen. Eh, ganoon din. Kaya si Jesus, gusto niyo bang panatilihin sa inyong puso? Hindi dapat mahalin, silbihan, ingatan, at higit sa lahat, paligayahin. Awit 34 verse 4 hanggang 7, paligayahin mo ang Panginoon at ibibigay niya ang gusto mo sa buhay. Hallelujah. Kaya kung di maligaya si Jesus sa iyo, di ang puot niya, ang puot ng Diyos, ay mapasayo. Kaya, dapat, sa ating mga anak na ng Diyos, na tumanggap kay Jesus, ay patuloy, papanatilihin mo ang iyong covenant. Hindi yung parang nag-covenant ka lang ngayon, ay bukas wala na. Para ba yung tinanggap mo ang asawa mo ngayon, pag tumanda na, kulubot na, iwanan mo na. O tapos na covenant mo. Eh, ang covenant ng mag-asawa ay hanggang namatay. Hanggang mamatay. Pag namatay, pwede ka uli mag-asawa. At habang buhay, huwag ka na magkabit. Hallelujah. Amen po. Amen. Yung siya lang mahalin mo. Kaya si Jesus Christ ay siya lang yung tinanggap mo na tagapagligtas, huwag ka nang maghanap ng iba. Dahil kayang-kaya ni Jesus Christ ang lahat gagawin para sa iyo. Verse 27. Ang lahat ng tao, ginawa ng tao at ang lahat ng mga bagay na gagawin sa tao kaya niya. Kaya paniwalaan mo ito, panampalatayaan mo ito. By faith, buksan mo puso mo, tanggapin si Jesus na iyong maging Panginoon at tagapagligtas, provider, no? At tagapagsanggalang ng mga kalaban sa
Higanti. Eh, hindi lang po naintindihan to ng mga tao eh. Si Jesus ay original na kaligtasan. Amen? Example ko lang, mayroon kang sapatos na original. Basta yun, matanggal ang dikit. Maganda yan, perfect yan, maayos yan. At ang pandikit niyan, makakalas kahit mapunta sa tubig, na ano yan, no? So hindi basta-basta nagbubuka. Pero yung lokal, wala lang isang taon, nakabuka ka na. Hindi mo na magamit. Pero si Jesus, original, hanggang kamatayan, magagamit mo pa rin ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Lapakan natin ng Diyos. Yun ang hindi alam ng mga tao eh. Walang kakayahan. Pero nagkakamali. Ang daming title ng Panginoon. Hallelujah. Kaya, kung ako sabi ko sa iyo ngayon, paniwalaan mo to. Panampalatayanan mo, tiyak mababago ka. May nabago, tumanggap lang kay Jesus. Amen ba? Amen. Kaya nung sasabing tinanggap si Jesus at hindi babago, hindi totoo yun. Kasi sinungalingan yun. Sabi sa Romans 3:4, di ba? Ang tao ay sinungaling. Sinungaling. Sabi doon sa Jeremiah 17 verse 5, curse the man who trust the man. Tama? Sumpahin ng tao ang tiwala sa kapwa-tao. Eh kadalasan, tayong tao, may tayo magtiwala. Tulad dito. Eh tinanggap kami dito. Dalawang tao. Binigay mo ng katotohanan. Inayos mo, tinulungan mo. No? Lahat. Ilaw libre, tubig libre, ha? Binibigyan mo pa ng pagkain, binigyan mo pa ng damit. Oh, yung pala ay baligtad eh. May ugali pa lang tinatawag demonyo. Ayan. Kaya ang tao ay dapat sumpain magtiwala sa tao. Kaya kami nakaranas ng sumpa. Yung nagtiwala dito. Ha? Kaya yan, mabuti na lang, hiningi sa Diyos ang kapatawaran ng sumpa. At nilinis uli ng Panginoon. Parang mga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ayan. Kaya pag hindi talaga tayo magtiwala sa Panginoon, nasa sumpa tayo. Kaya huwag natin dinasin uli yun. Amen po ba? Kaya lahat ng tao, testing muna. Ulihin ang Panginoon. Minsan kasi tayo, may awa. No? Kaluluoy man to sa Bisaya pala. Ay, kaluluoy man to. Tulungan, luligan ta. Ayun pala, demonyo. Ulihin ang Panginoong Iso-Kristo. Kaya dapat testingin spirit. Kaya huwag basta-basta magtiwala. Kailangan suriin muna. Amen. Amen. Kaya tayo nabibiktima dahil katangahan. Sabi nga. Yan, dahil sa sinunod natin ang ating katangahan. Eh talaga namang tanga tayo eh. Wala tayong alam. Kaya dapat to, yung espiritu ng katotohanan ay laging ilagay sa puso para hindi maging mangmang. Hallelujah. 1 Corinthians 10:12, kaya't mag-ingat ang sinumang nag-akala siya ay nakatayo, baka siya ay nabuwal na. Kaya akala namin nakatayo pa kami, ay buwal na pala. Yung pala, napasukan na ng demonyo. Praise the Lord. Mabuti na lang, may nagmi-mentor sa atin. Kaya yan, naibalik ni Jesus. Parang pagka ng Panginoon. Ang susi, ayusin ang context. Ayusin ang context ng buhay mo. Ayusin mo rin ang pagpapakilala ng buhay mo sa madla. Hallelujah, anak ka ng Diyos? Pakilala mo anak ka ng Diyos. Hallelujah, dahil nakilala ng anak ng demonyo. Amen ba? Para naman tayo ay paniwalaan. Sabi sa John 1:4, in Him was life, and the life is the light of men. John 8:12, I am the light of this world, whosoever follows in me is not live in the dark. Kaya pagka iniwasan natin, minsan hindi natin inuuna si Jesus, ay dilim talaga ang naranasan natin. Kaya para hindi na maranasan yun, hallelujah, huwag na sa mga tao na makakakila, yung pala, sa galan na mga tauhan ng demonyo pala, purihin ang Panginoon. Ang buhay ay liwanag. Verse John 5:20, ang buhay na walang hanggan ay ang anak. Ang anak. Sabihin natin, ang anak ang buhay na walang hanggan. Ang anak, ang buhay na walang hanggan. So kaya tayo, manirahan 56 ito. Ang kumakain ng aking laman ay minom ng aking dugo ay nananahan sa akin. Kaya yung important po yun. Communion is very, very important to everyone kung na sila ay anak ng Diyos, kung disipulo sila. At sino mang kumakain ng laman at dugo ni Jesus na simbolo ha, di tayo kanibal. Hallelujah. Baka sabihin nila, mga born again, kanibal pala, kumakain ng aking laman
Excuse me po. Ito ay simbolo na tinapay na yan ay walang libadura at ito po ay wine lamang, wine ang iniinom. Hallelujah. May fellowship, Christian 1:9, dapat ang Diyos Ama na tumawag sa salong buhay sa kanyang anak. Kaya tayo, amen po, tayo ay tinawag na tagasunod ni Jesus. Kaya ang gawin ngayon, tayo mamumuhay, alam-alam sa panampalataya sa Yesu Cristo. Sabi ni Pablo, not I but Christ lives in me now, by faith. Jesus ang napako sa cross dahil sa kanyang pagmamahal sa akin. Kaya ako'y namumuhay na sa kanya. Yan ang nabuhay ngayon. O ngayon, sino bang namumuhay sa inyo? Si Jesus nga ba? Yun ang tanong. Colossians 3 is all in all. Dapat ang lahat ng ating kabuuan ay dapat para kay Kristo lamang. Kaya ngayong Kristo lamang ang katugunan. Si Kristo lamang kayo lamang. So, amen ba? Siya na ang kailangan. Wala nang iba. Hindi reliyon, hindi sistema, hindi kung ano-ano. Ha? Ang santo at santa. Hanggang, kundi siya lang ang kailangan. Ang tumanggap kay Jesus, hindi lang magandang loob, kundi ito'y dapat katotohanan na siya ang righteous at siyang iba'y magpakailanman. Amen. Ngayong umaga, sabi ni Lord, ang buhay mo ay shabu at sigarilyo at anwaga at ano? Alak, umaga, tanghali, gabi. Dapat Christ all in all ang buhay mo. Hallelujah. Gusto mo bang tirahan ka ni Jesus? Gusto mo bang angkinin ka ng gusto mo bang manatili kay Jesus? At gusto mo bang may kapayapaan ka kay Jesus? At gusto mo nang malusog ang buhay mo kay Jesus? At gusto mo magtagumpay ang buhay mo larangan sa pangalan ni Jesus? Eh kung ganyan ka, ng Panginoon, tawagin mo ako ng Panginoon at kilalanin. Huwag mo ako tawagin Panginoon na hindi mo ginagawa ang utos ko sa iyo. Hallelujah. Amen po ba? Ngayong umaga, kung tayo ay totoong tinanggap na si Jesus, hindi siya na ang lahat sa ating buhay. Kaya ngayon kung gusto sa buong Biblia, walang pinakilala na dapat ang buhay mo, ito ang dapat sa gagawin sa lamang. Talagang si Jesus ang tinanggap mo ngayon. Parang wala pang Jesus sa buhay mo, eh, maging follower ka na ni Kristo. Amen po ba? At ang buhay mo at lahat ng iyong mga problema sasaluin ng Panginoon. At ito ay aayusin na ang buhay mo pa. Kaya kung ibig ko na, ay tayo po ngayon ay manalangin ng pagtanggap o buksan natin ang ating puso o walang kumakatok sa puso natin, tiyakin natin na ito ang totoong Jesus na tinanggap ng buhay ng Diyos na sa Biblia na sinugo ng Diyos Ama, pumalito sa lupa at hanapin ka at ngayon ay minsan niya, hindi mo po ba siya tanggapin? Tanggapin mo na. Ito na pagkakatakot. Kaya tayo po ay manalangin ng pagtanggap sa totoong Diyos na nagkakaroon ng panawagan. Halika kayong lahat at tapak ng inyong kasanin at kayo'y aking pagpahingahin. At hindi lang ikaw papahingahin, kundi bibigyan mo ka ng buhay. Gusto mo bang mabuhay? So, come on, tanggapin natin si Jesus. Hallelujah. O purihin ng Panginoon at tayo po bago po natin manalangin ng pagpapasok o pagtanggap ng totoong Jesus na ito, ay atin po munang umawit. Awitan muna natin ang Panginoon at ang kanyang Espiritu Santo para kumilos at hipuin ang ating puso at isipan upang hawanan na natin, ipayag na natin ang ating mga karumihan sa puso natin. Hawanan natin dyan ang puso natin. Alisin natin ang marurumi dyan na nakatira. Galit, puot, inis, pagpikampi, pangalunya, pakikiapit, gagaway, magnanakaw, samba sa Diyos-Diyusan, kasinungalingan, lahat na yan. Alisin na natin at patirahin natin ang Panginoon. At yan po, di ginawa mo. Gawin ng Diyos, tayo po muna ay pumikit at pakinggan ang awiting ito habang tayo po nagbungunit natin, palabasin natin, ibigay natin kay Jesus para ito ay palitan niya ang kanyang espiritu at akumpayan sa atin.
Hallelujah, hallelujah. Alam mo may ginawa ang Diyos. Sige po, isuko natin ang lahat ng kaliyan sa puso natin upang magawa ang Panginoon sa ating buhay. Kapatid, ano man yan? Kabigatan, kahirapan, problema. Direksyon lang mo naman sa iyong karamdaman. Isuko mo lang. Bukakin mo ang Panginoon Romans 9. All about the name of the Lord. I will be saved. By faith, iyak mo sa Diyos. Ano yung mga problema mo? Nakibahay mo ba? Anak mo ba? Kumpanya mo ba? Asawa mo ba? Oo, nakasigar sa sandali. Trabaho mo ba? Kalungihan mo ba? Ano ba ang Panginoon? Tinitingnan ka. Hallelujah. Gusto niya pumasok sa puso. Upang ikaw ay magpahinga din. Tutulungan din niya. Hallelujah. Tingnan mo niya ng karaman. Para balik mo niya. Hallelujah. Kaya ka natin pagsakay. Bigyan nilang bagong buhay. At patuloy na mababago siya. O pulihin ka pa niya. Oh, hallelujah. Nangungusap ang Panginoong Isus. Sa inyo lahat kayo ang nakarinig. Ang nakikinig ngayon ay tatawagan niyo ng Panginoon. Gusto niyang pumasok, kumakatok sa inyong puso. Huwag na ninyong patigasin. Sinabi ninyong puso, paano kayo siyak? Nanawalan kayo. Ang isang bagay, ganun din ang pagbukas. Na ikaw ay pupunta kasi hindi mo hindi ka magsisi at magaling loob at ang pilang Isus na ito. Pinagawag sa ibang Panginoon ay magandang mangyayari sa inyo kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Una na naman naman siguro yung pusuro. Basta hallelujah, Lord. Salamat mga kalulolo. Malapit sa Lord. Binubuksan ang puso nila. Kayo itatanggapin. Purihin sa Panginoon. Salamat po, Lord. Hallelujah. Nananap kayo lahat na nakikinig. Kahit saan po kayo lang. Pagtiwala ka lamang sa Panginoong Isus na ito na lahat na siya kumakatok sa iyong puso at gusto niyang tumira sa puso mo upang magkaroon salamat po Panginoon. Maraming taong nahihirapan ngayon sa panahon ng Diyos lalo na sa mga pagkain pagbabayad ng mga obligasyon mga negosyo marami mo Lord, ikaw lang ang kailangan mo na lang ang hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Pagdayan mo, Panginoon, sa madaling ko ay buhay, Panginoon. Hallelujah. Handa mo ang iyong sarili, sino ka man. Huwag kang matakot. Lapit sa Panginoon. At pagkatapos nito, ipayag ang lahat. Ang iyong pagkakamali at pagkakasala. Panginoon, at bigyan niyo na kayo sa buhay. Dahil siya po ay mapagmahal ng Diyos. Mapagmahal ang Diyos Ama at ang Diyos Anak. Kaya binigay ng isa-isa na anak para sa atin. Oh, nabasa sa iyo. Kung hindi ka ba nakaranas ka ng infection sa iyong pamilya, lumapit kapatid. Mahal ka ng Diyos. Wala nagmamahal sa iyo ang Panginoon. Right now, in the name of Jesus Christ, magtiwala ka sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hindi mo ba mawala na nagramdaman mo yan? Ibuhos mo. Pagkatiwala mo na. Ilipat mo na lahat ng iyang sakit na yan. Bigay mo sa Panginoon. Kukunin niya yun sa iyo at palitan niya ng kaginawa. Hallelujah, Lord. Thank you po. At nakataas ang inyong kamay. Itaas ang ating kamay bilang tanda na tayo tatanggap upang ang ating buhay ay lumay
daya, sa sakit, karamdaman, kahirapan, kasasalangan ng kasamaan, bandits ni Satanas. Oh, hallelujah. Kalugihan man ang negosyo. Pupurihin ka, Panginoon. Hallelujah. Kung nakataas ang iyong kamay, handa ka magbukas ng puso mo at sumunod ka sa panalangin. Ito na mahita na natutuwa ang iyong pagtanggap sa Panginoon Isus na siya ay tumitingin sa iyo. Hallelujah. Lahat ng kanta dahil tayo ay manalangin. O narito na ang panalangin. Pagtanggap at pagyaya papasukin natin sa ating puso. Ganito ang isinisigaw ko po. Kahamagay po ako. Patawarin mo ako. Matagal na kitang hindi kinikilala sa aking buhay. Ngayon, kailangan na kita na maging lahat-lahat sa aking buhay. Binubuksan ko po ang aking puso. Panginoon, Diyos anak, hallelujah. Pupurihin ka, pumasok ka sa aking puso. Kita, Panginoon, iligtas mo. Bakit ang buhay ko? Hallelujah! Panginoon! Ikaw na ang hinahanap ko! Ikaw ang katugunan ko! Maraming salamat po! Hugasan mo ako ng maraming dugo! At kinalban mo na akong pamayaan! Yakapin mo ako, Panginoon, ngayon! Ipalanas mo sa atin ang kaligtasan, ang kapayapaan, ang pag-ibig mo! Panginoong Jesus! Salamat! Salamat! Maraming salamat! Tinanggap mo ako at mula ngayon, ikaw na magiging Panginoon ko at tagapagligtas ng aking sarili. Alisin mo ang mga paniwalang reliyon. Alisin mo na ang mga bagay na mga kasutuhanan ko lamang aking paniniwalaan at sampalatayanan. Maraming salamat sa akin. Mula ngayon, ang Panginoon na maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Iligtas mo ako sa aking pagkalugi, Panginoon, ako'y inaapi. Panginoon, hallelujah. Lord, tulungan mo po ako. Mahabag ka po sa lahat. Nahawakan ngayon. Tulungan mo ako, Panginoon. Linis mo aking mga kamay. Isipan, ang aking katauhan. Salamat po. Patawarin mo rin ako kung ako'y nakapatay. Hallelujah, Lord, tulungan mo ako. Patawarin mo ako, Panginoon, na ako'y nakurakot. Panginoon, patawarin mo ako, nagnakaw ako. Hallelujah, purihin ka, Panginoon. Salamat po. Hallelujah, Lord. Purihin ka. Salamat sa pagpatawad. Salamat sa lahat, Panginoon. Oh, Jesus Christ. Yeshua, my Lord, my King. Hallelujah. Thank you po. Sa iyo ko na pinagkatiwala ang aking buhay. Oh, purihin ka, Panginoon. Maraming salamat. Sa pangalan mo, Panginoong Isus, Yama Yeshua. Hallelujah. Mayroon akong katagumpayan. Mayroon akong kapayapaan. Mayroon akong buhay mula sa iyo. In Jesus' name. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I love you, Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Panginoon, maraming salamat sa iyong kabutihan. Sa iyong paglapit at pumasok ka sa puso ng mga tumanggap ngayong Panginoon. Ako yung nanampalataya ko na maraming po ang tumanggap sa iyo ngayon. At naligtas sila. Tulungan mo sila sa kabuhayan nila, Panginoon. Tulungan mo rin, Panginoon, na sila ay mawalan ng karamdaman. At lahat, Panginoon, na inyo na pong tinulungan sila. Dahil by your stripe, Lord, we are healed in the name of Jesus. At doon po sa aming mga pamahalaman. Maraming salamat din, Panginoon. Hallelujah sa aming mayor, Panginoon, si Jeremy, na naway gumaling na siya, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, maging po ang bayan ng Angono, pagpalain mo. Maging lahat dito, Panginoon, na sakupan. In Jesus' name. Lord, tinatanggap namin ang iyong alok na kami po ay para sa iyo at ikaw ay para sa amin. Tunay na nagpasalamat din ako sa Bisaya. Luzon, Visayas, Mindanao. O Panginoon ay para sa iyo. Ang aming bansa, Panginoon, para sa iyo. Ang lahat na sa ospital, Panginoon, ngayon. In the name of Jesus, extend your Holy Spirit and the power of miracle, Lord, today. In the name of the Lord Jesus Christ. Now you are healed by the power of the Lord Jesus Christ and His strength. Hallelujah. In Jesus' name, we are healed. Philippines is healed. Jesus is Lord. Hallelujah. Maraming salamat. Thank you po, Lord Jesus. And thank you, Lord. Salamat sa mga suporta. Love and tithes of your Panginoon. Na patuloy ito, O Diyos, na magkaroon ng paglago ang mga tao sa makikinig ng mabuting balita sa online na ito. Lord, bless mo po na mabigyan ako, Panginoon, na iba'y mapanggamit, Lord, para gamitin sa atin lamang, O Diyos, na may nilingkod yung kamera, Panginoon,
gawa sa iyong gawain. Hindi lang po yung online sa Sunday worship, maging po sa Bible study din, sa iba't ibang bansa. Hallelujah, Lord, online, Panginoon, ay gagawin namin para ang buong mundo ay masave sa pangalan mo bago ka dumating. Thank you. Salamat. Ito ang aming samang dalangin. In Yeshua. Hallelujah. Hallelujah. In Jesus. Amen. Amen.